10 kakaibang paraan ng pandaraya na ginagamit ng mga estudyante para makapasa sa kanilang exam. Welcome sa Arvin Polo TV. Marami sa mga kabataan, lalo na sa panahon ngayon, ang nawawalan na ng passion sa kanilang pag-aaral, habang ang iba naman ay napre-pressure dahil sa taas ng expectation sa kanila ng kanilang mga magulang. Dahil dito ay napipilitan ng ilang mga estudyante na gumawa ng mga paraan upang maabot ang expectation ng kanilang mga parents na makakuha sila ng mataas na grades. Kung kaya't gumagawa sila ng mga paraan kahit alam nila na hindi ito tama at maaari silang mapahamak dahil dito. At sa video ngang ito ay iisa-isahin at aalamin natin ang 10 paraan na ginagamit ng mga estudyante upang makapangdaya sa kanilang pagsusulit. Kaya naman, simulan na natin. Number 1. Smartwatch techniques. Ang smartwatch ay kilala bilang isang tool na ginagamit para sa pang-araw-araw na komunikasyon at fitness tracking. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay ginagamit na rin pala ito ng maraming estudyante bilang paraan upang makapandaya sa mga exams. Sa panahon natin ngayon, maraming mga mag-aaral ang gumagawa ng ganitong gawain dahil sa pagnanais nila na makapasa sa kanilang pagsusulit nang hindi nahuhuli ng kanilang mga guro. Samantala, isa sa mga pangunahing paraan kung paano ginagamit ang smartwatch sa pandaraya ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga impormasyon o mga sagot sa loob mismo ng orasan. Halimbawa, maaaring maglagay ang mga estudyante sa kanilang smartwatch ng mga digital copies tungkol sa mga mathematics formulas o mga mahahalagang bagay na maaaring lumabas sa kanilang exam. Sa oras ng kanilang pagsusulit ay maaari silang tumingin dito ng palihim na para bang tumitingin lamang sila ng oras. Bukod pa rito, ang ilang mga smartwatch ay may kakayahan ding mag-connect sa internet o makipag-ugnayan sa ibang device via Bluetooth. Gamit ang feature na ito ay maaaring makakuha ang isang estudyante ng mga sagot mula sa isang kaklase na hindi kasali sa pagsusulit o kaya naman ay mula sa isang tao na nasa labas ng classroom. Samantala, ang ganitong uri ng pandaraya ay mahirap matuklasan dahil hindi ito halata kumpara sa ibang paraan na talagang nagpapalitan ng mga papel ang mga estudyante habang sila ay nag-e-exam. Dagdag pa rito, mayroon ding mga apps na binuo para sa mga smartwatch na maaari ding magamit ng mga estudyante sa panahon ng kanilang mga exams. Ang mga applications na ito ay maaaring magsilbi bilang discrete calculator at maaari din itong magbigay ng mga automated answers sa mga karaniwang tanong na lumalabas sa isang pagsusulit. Ito rin ay nagiging kapaki-pakinabang lalo na sa mga technical examinations tulad ng mathematics at physics. Ang paggamit ng smartwatch bilang paraan ng pandaraya ay maaaring magdulot ng malaking issue dahil karamihan sa mga paaralan ngayon ay mahigpit ng nagpapatupad ng pagbabawal sa paggamit ng anumang uri ng technological device sa panahon ng mga pagsusulit. Kapag ang isang estudyante ay nahuling gumagamit ng smartwatch para sa pandaraya, ay maaari siyang maharap sa matinding consequences tulad ng pagbagsak sa subject, suspension, o maaari din siyang matanggal sa kanilang school. Number 2. Answers on water bottle labels. Ang paggamit ng water bottle labels ay isang paraan na ginagamit ng mga estudyante upang magdaya sa kanilang exam. Sa halip na gamitin ang label ng bote para sa inumin, ay pinapalitan nila ito ng mga nakatagong sagot o mga kodigo. Ang proseso ng pandaraya gamit ang water bottle label ay nagsisimula sa paggawa ng picking label. Ang mag-aaral ay gumagamit ng graphic editing software para baguhin ang anyo ng original na label ng tubig. Sa bagong label ay isinisingit nila ang mga sulat na naglalaman ng mga sagot sa kanilang exam, mathematics formula, at maging ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan at iba pa. Ang mga ito ay nakaayos sa paraang halos kapareho ng tunay na disenyo ng label upang hindi ito mapansin. Kapag nakaprint na ito, ay idinidikit nila ito sa bote ng tubig at dinadala sa loob ng classroom sa mismong araw ng kanilang exam. Ang ganitong uri ng pandaraya ay nagpapakita ng pagiging malikhain at matalino ng mga kabataan pagdating sa kanilang pag-aaral. Subalit, ang ganitong gawain ay nagpapakita rin na hindi handa ang mga estudyante na harapin ang bawat hamon sa kanilang pag-aaral. Ipinapakita rin nito ang pagiging tamad ng isang estudyante sa kanyang pag-aaral. Samantala, ang mga teachers ay dapat maging mapagmasid sa ganitong uri ng pandaraya lalo na sa mga araw ng kanilang pagsusulit.
Kaugnay nito, maaari silang magpatupad ng mga rules tulad ng pagbabawal sa pagdadala ng anumang inumin, maliban sa clear bottle na walang label sa loob ng classroom sa mismong araw ng kanilang exam. Sa pamamagitan nito ay masisiguro nila na mas kaunti na lang ang mga pagkakataon na makakapagdaya ang mga estudyante gamit ang ganitong pamamaraan. Dagdag pa rito, ang pagsugpo sa ganitong uri ng pandaraya ay mahalaga hindi lamang para sa pagpapanatili ng kaayusan at integridad sa mga paaralan, kundi pati na rin upang mahubog ang mga estudyante na maging responsableng mga mamamayan na nagpapahalaga sa katapatan at tunay na karunungan. Tandaan natin na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mataas na marka, kundi sa pagkakaroon din ng magandang asal. Number 3, Invisible Ink Pen. Ang invisible ink pen ay isa sa mga pinakamakabagong paraan na ginagamit ng mga estudyante upang makapag-cheat sa mga pagsusulit sa kanilang paaralan. Gamit ang ganitong uri ng pansulat ay maaari silang magsulat sa papel ng mga sagot o mga mahahalagang impormasyon na hindi madaling mahalata. Ang tinta ng invisible ink pen ay nagtataglay ng mga chemicals na maaari lamang makita kapag naitapat sa ilang uri ng ilaw tulad ng UV light o kaya ay sa pamamagitan ng init o chemical reaction. Ang paraan ng paggamit ng invisible ink pen ay nakabatay sa paggamit ng mga fluorescent substances o phosphorescent o mga chemicals na may kakayahang baguhin ang kulay ng sulat. Halimbawa, ang ilang mga invisible ink ay maaari lamang makita kapag pinainitan. Kaugnay nito, ang lemon juice ay ginagamit rin bilang invisible ink na nagiging kulay brown kapag iniinit. Pagdating naman sa mga modern invisible ink pens, tinta ang karaniwang ginagamit ng mga estudyante at ito ay maaari lamang makita gamit ang UV light. Kapag tinapat ang UV light sa sulat, ang mga ito ay nakikita dahil sa nangyayaring reaction sa pagitan ng tinta at ultraviolet light. Samantala, ang paggamit ng ganitong uri ng pansulat bilang paraan ng pandaraya habang nag-e-exam ay nagbibigay daan sa mga estudyante na makapagtago ng mga impormasyon sa paraang hindi sila madaling mahuhuli. Dagdag pa rito, ito rin ay kadalasang ginagamit sa paglilista ng mga formulas, mga mahahalagang petsa o kahit mga simpleng kodigo na maaring magamit habang nag-e-exam. Subalit, ang strategy na ito ay nangangailangan ng UV light na kadalasan naman nilang itinatago sa mga bagay na hindi halata tulad ng mga pen cap o mga maliit na flashlight. Ang paggamit ng invisible ink pens sa pandaraya ay may kaakibat na mga consequences. Una, ito ay itinuturing bilang isang seryosong paglabag sa mga patakaran ng maraming mga school at mga universities. Ang mga nahuhuling gumagamit nito ay maaaring maharap sa iba't ibang parusa tulad ng pagkakaroon ng mababang marka at maaari din itong humantong sa pagpapalayas sa isang estudyante at maaaring hindi na siya bigyan ng pagkakataon na muling makapag-aral sa school na yon. Pangalawa, ang paggamit ng ganitong uri ng pandaraya ay maaaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa sarili. Number 4, eraser cheat sheets. Ang eraser cheat sheets ay isa rin sa mga matalinong paraan na ginagamit ng mga estudyante upang makapag-cheat sa mga pagsusulit. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga ordinary erasers bilang kagamitan sa pagtatago ng mga sagot o mahahalagang tala. Sa pagsasagawa nito ay kinakailangang na ang isang estudyante ay maingat at magaling magtago ng mga impormasyon lalo na sa isang maliit na space. Samantala, sa paraang ito, ang mga estudyante ay maingat na nagsusulat o nagpiprint ng mga sagot sa maliit na piraso ng papel na kasya lang sa loob o ilalim ng eraser. Ang mga papel na ito ay karaniwang sobrang liit at kung minsan pa nga ay mas maliliit pa ito sa kuko ng hinlalaki. At ito ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga guro na makita ang mga ito sa unang tingin lamang. Kapag oras na ng pagsusulit ay agad nilang inilalabas ang kanilang mga eraser at sa ilalim nga nito ay itinatago nila ang mga kinakailangang impormasyon para sa kanilang exam. Ang diskarte sa paggamit ng eraser cheat sheet ay nangangailangan ng maingat na paghahanda. Ang estudyante ay dapat na magdesisyon kung aling mga impormasyon ang pinakamahalagang isama dahil kakaunti lamang ang space na pwedeng sulhatan. Ilan lamang sa mga isinusulat dito ay ang mga formula sa mathematics, mahahalagang petsa na may kaugnayan naman sa kasaysayan at mga keywords na maaaring magamit sa pagsagot sa mga essay question. Samantala, maraming mga estudyante ang gumagamit nito dahil madali lamang itong itago.
Sa totoo lang, ang eraser ay isang bagay sa lamesa ng isang estudyante na hindi pinaghihinalaan dahil kadalasan itong ginagamit upang burahin ang mga maling naisulat ng mag-aaral. Dagdag pa rito, ang isang estudyante ay maaring maharap sa iba't ibang consequences kung sakali mang siya ay mahuli na nagdadaya gamit ang ganitong paraan. Ang estudyante ay maaring hindi napahintulutan na mag-take ng exam. Bukod pa rito, ang patuloy na paggawa nito ay maaring magdulot upang hindi umunlad ang kakayahan ng isang estudyante dahil palagi na lamang siyang umaasa sa ganitong uri ng pandaraya. Number 5. Calculator casings. Ang calculator casings ay nakilala bilang isang paraan na ginagamit ng mga estudyante sa pandaraya sa tuwing magkakaroon sila ng pagsusulit. Sa mga nakaraang taon, ang calculator ay naging isang pangkaraniwang tool na ginagamit sa loob ng paaralan, lalo na sa mga course na may kaugnayan sa mathematics. Samantala, isa sa mga karaniwang paraan na kung saan ay ginagamit ang calculator bilang paraan ng pandaraya ay ang pagtatago ng mga kodigo sa loob ng case nito. Ang mga estudyante ay kadalasang gumagamit ng isang maliit na piraso ng papel na maaaring ipitin sa ilalim ng calculator o sa loob mismo ng casing. Ang pagkakaroon ng removal cover ng isang calculator ay nakakatulong sa mga estudyante na maitago ang mga papel na may nakasulat na mga impormasyon na maaaring magamit sa kanilang examinations. Ang papel ay karaniwang sinusulatan ng napakaliit na mga salita upang hindi ito madaling makita ng mga guro o proctor. Samantala, ang iba namang mga estudyante ay mas nagiging mautak sa kanilang mga pamamaraan. Halimbawa, ilan sa kanila ay gumagamit ng label maker para gumawa ng mga stickers na naglalaman ng mga kodigo at ito ay idinidikit nila sa likurang bahagi ng calculator casing. Ang mga stickers na ito ay madaling tanggalin. Sa kasalukuyang panahon, may mga ulat na ang ilang mga estudyante ay gumagamit ng mga high-tech na paraan gaya ng pagbabago ng calculator software para mag-store ng mga formula o impormasyon sa loob mismo ng calculator. Maraming mga paaralan at mga educational institutions ang patuloy na nagmo-monitor sa ganitong uri ng pandaraya. Kaugnay nito, ilang mga paaralan na ang nagsimulang magpatupad ng mga patakaran patungkol sa paggamit ng transparent o school-issued calculators sa panahon ng mga pagsusulit. Bukod pa rito, ang mga guro ay madalas na nag-i-inspeksyon ng mga calculator bago at pagkatapos ng mga pagsusulit upang matiyak na walang nakatagong mga kodigo o modified na software sa calculator. Sa kabuuan, ang ganitong gawain ay hindi nakakabuti para sa mga estudyante dahil tinuturuan lamang nito ang mga estudyante na maging tamad, lalo na pagdating sa pagre-review para sa kanilang exam. Number 6. Fake coughing scheme. Ang fake coughing scheme ay isang uri ng pandaraya na karaniwang makikita sa mga examinations o mga competition na nangangailangan ng pag-iisip tulad ng quiz bee o mga chess tournament. Ang pangunahing layunin nito ay para makapagbigay ng senyas sa isang participant sa pamamagitan ng pekeng pag-ubo at upang magpahiwatig ng tamang sagot o di kaya naman ay magbigay ng iba pang mahalagang impormasyon. Samantala, ang isa sa mga pinakakilalang insidente ng ganitong pandaraya ay nangyari noong 2001 sa isang kilalang laro na Who Wants to be a Millionaire sa United Kingdom. Kaugnay ng pangyayaring ito, ang isang participant sa nasabing laro na si Charles Ingram ay pinaniniwalaan na di umano'y nakipagsabwatan sa dalawang tao at kabilang dito ang kanyang asawa at isa pang kakilala na nasa audience. Gayon din, habang si Ingram ay nasa hot seat, ang mga kasabwat naman niya ay umuubo tuwing babasahin niya ang mga choices na pagpipilian. Ang patuloy na pag-ubo ng kanyang mga kasabwat ay isinagawa upang gabayan si Ingram sa pagpili ng tamang sagot. Subalit ang kanilang ginagawa ay napansin at nabisto rin sa huli dahil dito si Ingram ay na-disqualified mula sa laro at sinampahan din siya ng mga kaso kasama ang kanyang mga kasabwat. Ang pandarayang ito ay karaniwang ginagamit sa mga malalaking competition at examinations kung kaya't ang mga event organizers at mga facilitators ay nagpapatupad ng mahigpit na security at mga patakaran upang maiwasan ang anumang uri ng pandaraya. Gayon din naman ay ipinagbawal din nila ang pag-ubo malapit sa participant at maging ang mga hindi pangkaraniwang kilos na maaaring gamitin para sa pandaraya. Bukod sa mga legal consequences na maaaring kaharapin, ang ganitong uri ng pandaraya ay nakakasira din ng integrity at reputation ng mga laro at competition.
Ito din ay nagdudulot ng pagdududa sa credibility ng mga participants at maging sa buong organizations. Gayon din ay nawawala ang tiwala ng publiko sa patas at makatarungang paraan ng competition. Sa kabila nito, ang pagkatuklas sa ganitong uri ng pandaraya ay malaking tulong upang makagawa ng mga hakbang upang hindi na ito muling maulit. Number 7, change of clothes. Ang change of clothes ay isa ding paraan ng pandaraya na isinasagawa sa mga paaralan lalong higit tuwing examinations. Ito ay isang diskarte na kung saan ang mga estudyante ay nagpapalit ng kanilang damit upang makapagtago ng mga sagot at mga information. Gayon din, ang strategy na ito ay karaniwang ginagamit sa mga long test na kung saan ang mga estudyante ay nagkakaroon ng pagkakataon na umalis sa kanilang classroom tuwing lunchtime at recess break at sila ay bumabalik na dala na ang mga sagot. Samantala, ang pandaraya na ito ay maaring isagawa sa iba't ibang paraan. Halimbawa, ang isang estudyante ay maaring magsuot ng jacket na may nakasulat na mga sagot sa loob ng kanyang sleeve o di kaya naman ay sa likod ng kanyang damit. At sa sandali na kailangan na niya ng information, ay kinakailangan lamang niyang silipin ang bahagi ng kanyang damit kung saan ito nakasulat. Maliban pa dito, ang isang estudyante ay maaari ding gumamit ng mga shirt na may mga nakaprint na sagot sa loob. Sa pamamagitan nito ay ibinababa niya ng bahagya ang kanyang shirt upang mabasa ang mga nakatagong information. Bukod dito, ang ibang mga estudyante ay maaari ding magsuot ng 2 layer ng damit na kung saan ang nasa loob na layer ay naglalaman ng mga kodigo o mismong sagot sa exams. Sa oras ng examination ay maaari nilang alisin ang kanilang panlabas na damit upang ma-access ang mga sagot. Subalit kung susubukan mong gawin ito, ay dapat manatili kang handa sa anumang maaaring mangyari dahil ang ganitong uri ng pandaraya ay madaling mahalata. Ngunit kung ang isang estudyante ay mahuli habang gumagawa nito, ay maaari siyang mag-failed sa examination, masuspend sa klase, o di kaya naman ay ma-expelled sa school. Dahil dito, maraming mga schools at institutions ang nagpatupad ng mahigpit na patakaran ng color coding sa examination day at nagkakaroon din sila ng inspection bago at pagkatapos ng exam. Gayon din ay naglagay din sila ng mga CCTV camera sa mga examination room at ipinagbawal din ang paglabas ng classroom hanggat hindi pa natatapos ang exam. Dagdag pa dito, ang ganitong uri ng pandaraya ay maaari ding makasira sa reputation ng isang estudyante kung kaya't mas mabuti na maglaan na lamang siya ng oras sa pag-aaral at pagre-review. Number 8. Audio cheats. Sa paglipas ng panahon, ang mga mag-aaral ay nakaisip ng iba't ibang paraan upang mandaya sa mga examination at isa sa mga ito ay ang audio cheats. Ang ganitong uri ng pandaraya ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng pag-record ng mga sagot o information sa isang maliit na audio device na maaaring i-play ng palihim sa oras ng exam. Samantala, ang isa sa mga karaniwang paraan ng paggamit ng audio cheats ay sa pamamagitan ng mga wireless earbuds. Dahil dito, ang mga mag-aaral ay nagre-record ng kanilang mga review notes sa mga audio files na kanilang pinapatugtog sa pamamagitan ng Bluetooth earbuds. Ang mga earbuds na ito ay madalas na napakaliit at maaaring itago sa ilalim ng buhok o sa loob ng tenga upang hindi mahalata. Bukod sa mga wireless earbuds ay mayroon ding gumamit ng ibang mga device para sa audio cheating. Halimbawa, ang mga mag-aaral ay gumagamit ng mga MP3 players na may maliliit na earpieces na kung saan ang mga ito ay connected sa mga damit o sa mga accessories tulad ng mga headbands o mga sombrero. Gayon din, ang iba naman ay gumagamit ng smartwatch upang ma-play nila ang audio ng paulit-ulit. Bukod pa dito ay gumagamit din sila ng mga voice-activated recorders. Ang mga recorder na ito ay maaaring itago sa damit at i-activate sa pamamagitan ng paglalagay ng password gamit ang boses. Sa pamamagitan nito ay napapakinggan nila ang mga sagot ng hindi kinakailangang hawakan o tingnan ng device. Ngunit sa kabila ng mga tulong na naibibigay nito sa mga estudyante, ay mayroon pa rin itong mga consequences na maaaring kaharapin ng isang estudyante kung sakaling siya ay actual na mahuli. Kabilang dito ang pagbagsak sa course o subject, suspension at expulsion. Number 9. Thigh writing. Ang thigh writing ay isa ding paraan ng pandaraya upang ang isang estudyante ay makapasa sa examination sa school. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga sagot at mahahalagang information sa kanilang mga hita o binti bago sila pumasok sa examination room.
Subalit kapag kinailangan na nila ang sagot, ay itinataas lamang nila ng bahagya ang kanilang mga palda o shorts para mabasa ang mga nakasulat na sagot nang hindi napapansin ng mga teacher o facilitators. Ang strategy na ito ay karaniwang ginagamit sa mga lugar na kung saan ang pagsusuot ng mga palda o shorts ay angkop sa mainit na panahon dahil ang mga sagot ay mas madaling itago sa ilalim ng damit. Subalit, ang maaaring maging consequences nito kung sakaling mahuli na nagdadaya ay katulad ng suspension at permanent expulsion sa school. Gayun din, ang pagkakaroon ng record na may kinalaman sa pandaraya ay maaari ding makaapekto sa mga future opportunities ng isang estudyante, lalo na sa pagpasok sa mga university at sa paghahanap ng trabaho. Bukod dito, ang thigh writing ay maaari ding makasira at makawala ng tiwala sa pagkakaroon ng patas na examination dahil sa ibang mga estudyante na hindi gumagawa ng paraan upang magsikap na mag-aral at mag-review dahil sa halip sila ay gumagawa ng mga hindi kanais-nais na pandaraya. Gayun din, ito din ay nagdudulot ng pagkasira ng tiwala sa mga teacher at students at gayun din naman ay nagre-resulta din ito ng low-quality education. Dahil dito, ang mga paaralan at mga guro ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang ganitong uri ng pandaraya. Sila ay nagpapatupad ng mahigpit na inspection bago magsimula ang exam at naglalagay din sila ng mga CCTV cameras upang matiyak na walang sino mang gagawa ng kahit anong uri ng pandaraya sa oras ng pagsusulit. Number 10. Paper swap. Ang paper swap ay kadalasan ding ginagamit ng mga mag-aaral sa kanilang examination upang mandaya. Sa pamamagitan nito, ang mga mag-aaral ay palihim na nagpapalitan ng kanilang mga papel sa oras ng exam upang makakopya ng sagot. Samantala, ang strategy na ito ay karaniwang ginagamit sa mga sitwasyon na kung saan ay mahigpit ang pagbabantay. Dahil dito, ang mga estudyante ay kinakailangan na magkaroon ng maingat na planning at coordination upang maisagawa nila ang kanilang plano nang hindi sila nahalata o nahuhuli ng nagbabantay. Samantala, ang mga mag-aaral ay kailangan ding magkaroon ng kasunduan sa kung anong senyas ang kanilang gagamitin nang sa gayon ay ito ang magsilbing palatandaan na sila ay handa na upang magpalitan ng mga papel. Halimbawa, maaari nilang gamitin ang isang simple move tulad ng pag-ubo o pag-ayos ng kanilang upuan upang ito ang magsilbing signal para sa isa't isa. Ngunit mahalaga rin naman na pumili sila ng tamang tiyempo kung kailan nila ito gagawin. Habang busy ang kanilang teacher, ay maaari na silang magpalitan upang hindi ito mapansin. Gayun din, ay mahalaga din na maging mabilis sila sa pagpapalitan ng papel. Kadalasan, ang pagpapalitan ng papel ay ginagawa sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng papel sa ilalim ng desk o sa pagitan ng mga libro na kunwari ay binubuklat. Subalit sa sandaling sila ay mahuli, ay maaari silang humantong sa matinding parusa tulad ng pagkakaroon ng suspension o di kaya naman ay ma-expelled sa kanilang paaralan. Ngunit, sa kabila ng mga panganib na maaari nitong maidulot, ay patuloy pa rin itong ginagawa ng mga mag-aaral dahil na rin sa mga pressure at expectations na makakuha ng mataas na marka sa school. Isa pang dahilan kung bakit nila ito ginagawa ay dahil natatakot silang bumagsak sa kanilang course o subject. Ngunit patuloy pa rin namang gumagawa ng mga paraan ang mga schools at institutions upang maiwasan ang mga ganitong uri ng pandaraya at upang maitaguyod na rin ang pagkakaroon ng integrity at honesty sa examination.